aming ipapakita sa inyo ay ang Kabanata 17 at Kabanata 16. Ito ang mga karakter, ang mga tauhan doon. Karakter. Ako si Sisa. Yan si Sisa, ang bida sa Kabanata 16. Ako si Basilio. Yan si Basilio, ang anak ni Sisa na bida sa Kabanata 16. Ako si Crispin. Yan si Crispin, ang kapatid ni Basilio na anak ni Sisa na bida sa Kabanata 16. Ako si Pedro. Yan. Yan si Pedro, ang ama ni Crispin na kapatid ni Basilio na anak ni Sisa. Ngayon, Sisa. Gusto ko sanang pagpasukin si Basilio bilang sakristan ng simbahan. Magkano yan? Hindi ka agad na nakapagsalita si Sisa. Bilang isang ina, alam niya nga kailangan na matuto bumasa at simulat ang mga anak niya. Mag-alas 10:30 na ng gabi. Nakikinikinitan na si Sisa. Ang kaligayahang idudulot ng handa niya para sa mga anak. Tiyak niya nga gusto ng mga anak ang tapang babayaran mo at kita ng magpato. Tiyak na magugustuhan ito ni Crispin. At itong baboy ako. Tiyak na magugustuhan ito at magnanaway si Basilio kapag nakita niya ito sa hapag kainan. Saan ang mga bata? Nasaan ang mga bata? Ayaw ko ba silang makita? Mauuwi ng taon sa sandali, sabi ni Tanda Tisyo ang mga bata. Nakakabasa na si Crispin at baka iuwi ngayong gabi ni Basilio ang kanyang sweldo. Sweldo? Aalis na ako. Tirhan mo ko ng ipangsugal ko. Habang hinihintay ni Sisa tumulo ang luha ni Sisa. Nang maalala ang darating na anak, muli nagsaing ng mabubuting bigas, kinuha niya ang 3 tawitis na natira at inihaw. Nag-iisang kalahati dito si Basilio at Crispin. Alam ko, gutom na sila dahil sa layo ng kanyang lalakarin. Habang hinihintay ni Sisa ang mga anak, nanalangin siya nga sana'y protektahan ng inang Birhen ang mga anak. Inang Birhen. Nangalisag ang mga balahibot ni Sisa at lalong namulagat ang mga mata niya. Nang mula sa labas ay may maliliit na yabag na narinig siya. Nay! Buksan niyo po ang pinto. Madali niyo po, Nay!
Selaysay. Uy, sila isa. Selaysay na ano, limag wala na rin. Bago na nagaling ka sa ospital ah. Huwag kayong mag-alala, Inay. Gagaling din po ito. Si Crispin naman po na paiwan sa simbahan. Naiwan? Opo, pinaiwan po siya ng isang mayor. Iniwan mo si Crispin sa simbahan at tuguan ang iyong unoo, anak. Anak, sabihin mo sa akin kung anong nangyari. Pinaiwan po siya ng isang mayor. Hindi raw po siya hindi po raw ako makakaalis hanggang alas 10 ng gabi. Tumakas lang po ako at tumakbo. At dumapres ang bala sa akin noon. Naku po ang anak ko. Sabihin mo na hindi ako pinaputukan ng Guardian Civil sa noo. Nahulog lang po ako sa puno. Kaawa-awa, Crispin. Anak, kumain ka na at mainihanda akong pagkain sa inyo. Hindi po ako nagutom na inay. Nauuwaw lang po. Alam ko ayaw mo ng tawilis. Naganda ako ng masasarap na pagkain, ngunit di ko inasahan darating ang iyong ama. Dumating po ang inay. Oo, anak, pero umalis din siya kaagad. Isinara ni Sisa ang kanilang bintana. Nagdasal sila na matulog ng mahimbing si Basilio habang si Sisa ay hindi makatulog. Basilio! Basilio! Ising! May napaniginipan po ako inay. Ano pa naginip, anak? Ikigapas lang po tayo sa isang malawak na pukulina puno ng mga bulaklak. May plano po ako inay. Anong plano naman yan? Hindi na ako magtatabaho sa kura. Ha?